Matalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. Nagbabalik po ang opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Sa puntong ito, Albert, mayroon po tayo makakasama para tulungan tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Kasama po natin ang political analyst na si Professor Ramon Bileno III. Magandang umaga, Prof. Good morning, Prof. Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat naman nakikinig. Sir, ngayong umaga po pinag-uusapan namin yung pagiging missing in action ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At tila po to the rescue ni Senator Robin Hood Padilla kaugnay po ng tinatanggap na batikos po ngayon ni de la Rosa dahil po sa pagliban niya sa mga sesyon ng Senado. Paano po ba tayo dapat mag-react dito, Prof? O itrato yung bagay na ito? Amenable na ba tayo na kahit wala po yung presensya ni Senador Bato ay may mga tauhan naman siyang gumagawa at sa kanyang trabaho gaya nga po ng sabi ni Senador Padilla? Yeah, actually, may mga ganong instances. Pero mga iba-iba po yung reason kung nung pag-absent. If you remember, Senator Manny Pacquiao before, medyo medyo na-criticize din for sa dami ng mga absences niya, especially pag meron siyang laban. So, and of course, may mga instances like tulad nung Senator Leila de Lima, diba? At Senator Trillanes, So may mga ganung instances talaga, Pero yung sa akin kasi titingnan natin on a case-to-case basis. Unang-una, nagpa-function pa ba yung office, Alam natin may mga tao 'yan, Alam natin. Pero iba kasi yung nasa nasa open ka, yes. Diba? Si Senator de Lima at si Trillanes, although nakakulong, open naman sila. Diba? So kung may gustong kumausap, ready naman, pwede naman, basta magpaalam tayo dun sa authorities. Si Senator Manny Pacquiao din, hindi naman, at least alam natin kung nang kailan siya a-absent. Diba? So pagkatapos ng laban, babalik na kaagad siya sa kanyang, sa kanyang trabaho. Itong kay Senator Bato is medyo, unique ito kasi nagtatago siya. So, yes. If people would want to talk to him personally, if people want to deal with him, people want to negotiate, people want to lobby, yun yung trabaho niya, or siya magla-lobby mismo. Correct. Kasi meron siyang mga May chairmanship pa siya ata ngayon, Prof. Yes, na committee. Yung mga hearings. Although pwedeng sabihin nila na pwede naman yung online, pero ako as an educator, iba pa rin yung face-to-face. Yes, nakikita ka ng publiko. Makikita mo yung reaction ng mga tao, yung reaction ng mga kaharap mo, yung reaction ng mga kausap mo. And then of course, yung limitation kasi dito, yung term na nagtatago. Diba? So limited yung movement niya, limited din yung interaction niya kasi baka may makakita, baka may alam kung nasaan report, siya. Baka report kung nasaan siya, di ba? Correct. So yun yung medyo problematic. Sabi nga natin, medyo kakaiba yung kanyang situation. We cannot compare that with Senator Trillanes and Senator de Lima. Sila kasi, yes, absent sila, pero alam natin kung nasaan sila. Di ba? Alam natin kung saan sila kakausapin. Yes. So, pero yung kay Senator Bato kasi, hindi natin alam kung nasaan siya. Opo. Prof, speaking of Senator Trillanes, para kay dating Senador Trillanes IV, Antonio Trillanes IV, maituturing na dereliction of duty ang patuloy na pagliban ng senador sa mga mahalagang tungkulin, gaya nga po na nasabi ninyo, lalo na sa mga opisyal na aktibidad ng Senado. Pero at one point, sinasabi ni Senador Padilla na mayroon siyang personal battle na inaasikaso at ito'y may kinalaman nga po sa ICC alleged warrant of arrest. How do we draw the line, Prof, between pagiging neglectful sa trabaho at priority din sa personal na pangangailangan? Yeah, very good question. Unang-una kasi ang dapat natin i-consider is yung element of time. 'Di ba? Gaano ba katagal? Kasi kung ito ba ay hanggang hanggang 2031. Medyo medyo dereliction talaga 'yun, 'di ba? Ang laki ng yung lang yung sahod na lang, Yan, isa pa yun. Kasi pag tayo daw ng mga kumbaga normal na manggagawa, absent, maliit lang, kaltas agad. Pero although sinasabi naman nila, hindi kasi nagtatrabaho din naman. Ang natin, kasama po diyan yung sweldo din ng kanyang mga staff. Tingnan naman natin kung yung
yung boss talaga ay nandiyan no, sa opisina, di ba? Correct. Alam natin kung paano magtrabaho, no? Tayo kasi mga ano din tayo, no? Mga nagtatrabaho din tayo. So iba talaga no. So yung unang consideration ko yan is yung element of time. Hanggang kailan ba? Meron bang meron bang katapusan nito? Okay, kasi yung kina Dilima, yung kina Trillanes, medyo may tayo na hanggang dito na lang. Or although ang kasi sabi ko ang kakaibang ay nakikita natin sila. Si Senator Bato hindi natin nakikita. So yun yung una. Yung pangalawa would be yung yung sabi nga natin na kung siya ba ay accessible. Kasi sabi nga because of technology, di ba? Na pwede naman yun. Pero pwede naman virtual. Since nagtatago nga. Di ba? So hindi kahit online, hindi nagpapakita. Pero parang may post siya sa nakakapag-post siya sa social media, paminsan-minsan. Parang last time, no? Parang may nag-trending na may something na nag-post. Yeah, yun yung medyo problema kasi yung din natin mga post kasi sa social media. Unang-una hindi natin alam kung kailan kinuha yun. Correct, sa bagay din. Diba? So possible din na pinost na lang yun pero hindi real time. Pampalito din minsan, Prof? Oo, pampalito din minsan, di ba? So yun yung sabi nga natin. Kaya nga, di ba, sa mga importanteng mga gawain, especially sa Senado, kailangan talaga yung presence. Diba? Not necessarily yung presence na yung physical, but yung presence na alam natin kung nasaan siya, alam natin kung saan pupuntahan, kung gusto natin siyang kausapin, saan ba siya makakausap, yung hindi yung patago tayo pero yun nga ang medyo masaklap dito kasi I know yung mga abogado niya is really pressing the Department of Justice na i-release kung meron mang sabihin na kung meron ba talagang warrant of arrest. Kasi the moment na malaman nila na walang warrant, alam natin lalabas ka agad yan. Yes. Di ba? So yun lang medyo medyo kakaiba din yung sagot ng recently lang lumabas ito yung sagot ng DOJ technically hindi nila sinagot. So parang since since it's a subject sa isang litigation sa korte. So hindi daw nila pwedeng sagutin ng gano'n na lang yung inquiry ng abogado I think that was Attorney Torion. So yun yung medyo sabi ko nga na kakaibang chess game to So ngayon kung somebody will be able to prove na talagang medyo limitless na itong kanyang magiging absent. Ibig sabihin, hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Baka meron nang magpa-file talaga of dereliction of duty. Diba? Kasi nga, yun na nga, hindi natin alam. At the same time, hindi din natin alam kung nasaan siya. So again, mahirap siyang i-compare dito kina Trillanes at kina Dilima, Kasi kakaiba po yung kanyang situation. As of now, Prof, halos 2 buwan nang walang public appearance ito pong si De La Rosa. Pero pwede na ba siyang puwersahin ng Senado na magtrabaho? Kasi lalo't may naging pahayag po si SP Soto na mapipilit lamang daw po na magpakita si Senador Bato kung kakailanganin lamang bumoto. So pwede ba siyang puwersahin ng Senado na magtrabaho, Prof? Yeah, actually siguro yung sabi nga natin yung mga instances na kailangan talaga yung physical presence. Yun doon talaga yun. And especially kung medyo sensitive yung mga diskurso diyan sa Senado. Ako ang titignan ko example dito just in case lang, di ba? Matuloy yung impeachment ni VP Sara or ni BBM, di ba? So mahalaga din impeachment court, di ba? Hindi pwede na pa-online lang siya. Isa na siyang senator judge. Kailangan nandoon siya. So yun talaga. And then yung kanyang boto. Yung boto. Mahalaga. Kilala naman nating siya, vocal supporter, di ba? Yeah. So parang masasayang yung boto pag hindi siya nagpakita. And ako pa naman ang expectation ko just in case just kasi pa natin alam kung matutuloy. Just in case na matutuloy ito. Ako ang expectation ko talaga this will be close call to. So talagang every vote counts. Kaya sabi ko baka pag nangyari yan
I think it will be siguro for some na hinahanap si Senator Bato, that will be a blessing in disguise na kailangan niyang umattend kasi kailangan niyang bumoto. So yun yung mga instances ko may mga instances sa ngayon siguro dahil sa hindi pa ganoon siguro ka importante wala pa tayong naririnig na mainit investigation, hindi pa yata nagsimula din itong Blue Ribbon. So siguro medyo malamig pa sila dito sa absence ni Senator Bato, but yun 2 months is 2 months, diba? Although dumaan tayo ng recess ng Senado, pero ito pagpasok ngayon especially na mainit itong mga impeachment, definitely mamimiss nila yung presence ni Senator Bato. Pero si SP Soto, Prof, wala ba siyang jurisdiction na i-compel ito pong si Senador Bato na pumasok? Yeah, actually meron naman sabi ko nga na kailangan kasi ng kailangan din kasi ng matinding reason na to compel especially kung na in session na at the same time may mga importanteng mga topics lalong-lalo na if it involves national security, talagang pwede naman 'yon given na pero yung pagtanggal sa kanya as senator dahil sa is no longer functioning, hindi rin siya nakikita, that would actually be sa act of Congress na 'yon. Similarly doon sa pagtanggal din if you remember si Congressman Teves, si Congressman Zaldico. So ito medyo for mga instances na kailangan talaga yung kanyang presence. Pwede naman si SP Soto, pero yun na nga. So kung ang kanilang is to removal from that office, medyo kailangan whole Senate. And alam natin medyo madugo yan dahil sa alam naman natin na ang bangayan ngayon sa Senado. Opo. Ito kasi may mga nagsasabi ngayon, Prof, na natatakot ba si Senator De La Rosa sa ICC warrant? Sa tingin niyo pa ba itong ICC warrant issue na ito ba ikanya talagang matatakasan permanently or talagang habulin din siya? May pupuntang ICC, The Hague enforcers dito. Yeah, unang-una ako it would depend upon doon sa mga sa sagot ng Supreme Court doon sa kanyang mga final, 'di ba? So may naka-file na, for example, unang na-file dito yung ki President Digong, diba? Questioning the jurisdiction of the ICC and the process of the arrest and yung pag-surrender key So yun yun yung isa nating abangan. Pangalawa, yun din nag-file din siya with regard sa kanyang sariling kaso. So kung ito magde-decide yung Supreme Court and then of course mako-compel yung ating mga local enforcement agencies to follow the decision of the Supreme Court. Baka yun medyo mapapaaga yung Pasko para kay Senator Bato. Pero sa ngayon sabi nga natin medyo medyo in the air pa yung masalimot pa Oo, kasi hindi pa talaga malinaw kasi first time din nangyari sa atin na ang isang former leader natin sinurrender natin sa isang foreign entity. Kahit hindi na tayo member. Kasi yung former leader ito sitting senator. Diba? So medyo mas matindi ito. So yun yung medyo abangan natin na pag may lumabas na decision sa Supreme Court, okay? Or baka meron I think meron naman din siguro silang pina-file din ito sa ICC. Yung medyo problematic kasi on the part ni Senator Bato is hindi talaga nila alam kung meron o wala. But since they know the experience of President Digong, di ba, nung inaresto siya, yun yung iniiwasan nila. Di ba, na biglaan na lang, na naglalakad, na dumadaan siya ng airport, bigla na lang dinadampot. So, yun yung iniiwasan niya. So, alam na nila yung nangyari doon, yung experience ni President Digong, and of course, baka rin yung experience ni Pastor Kibuloy. So yan yung reason kung bakit ganun na lang yung kanyang pagtatago. Prof, final question ko na lang para po sa inyo, sa tingin niyo high time na bang lumantad si Senador Bato sa publiko? Yeah, unang-una ako personally although sabi ko na may personal reason siya, pero sa akin personally dapat muna given na wala naman talaga tayong nakikitang warrant din. Okay? Tinanong din yung DOJ, so ako lumabas siya
alam ko din na meron ding protection, no? If in case na nandiyan siya sa Senado, although medyo it's still a debate, pero 'di ba, may mga assurances naman tayong narinig na possible naman na pwede siyang protektahan, no? So at least man lang yung sinasabi nga natin na proof of existence. Di ba, nandito pa siya sa Pilipinas. So na hindi niya kasama yung mga yung mga tumakas na Secretary Bonoan, di ba, Congressman Zaldico. So nandito pa siya sa nandito sa Pilipinas, and then of course address the many issues, no, na binabato sa kanya at sa kanyang opisina. Ayun, maraming salamat. May dadagdag Sabi nga namin, Prof. Ramon, noong December, finding Nino, ngayon finding Bato. Ayun. Yes, maraming salamat, Professor Ramon, sa pagsama po sa amin ngayong umaga po ng Friday. Okay, maraming salamat din, more power. God bless. Thank you po. God bless, Prof. Thank you. Ramon Beleno III. Ayan, nakasama po natin isa pong political analyst. So ayan mga ka-Josek, narinig po ninyo yung kung ano po ba yung mga dapat nating malaman ukol nga dito sa pagiging missing in action ni Senator Ronald Bato de la Rosa.